Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung aking devotion sa Proverbs 10. Napakaganda nito. Actually, the whole book of Proverbs is very nice kasi sa totoo lang, ito po yung makakapagbigay sa atin ng katalinuhan at ng tamang pag-iisip at ng pusong mabuti. Kaya gustong-gusto ko pong ulit-ulitin itong Proverbs na ito. At nabasa ko po ang Book of Chapter 10 ngayon, yun po ang devotion ko. At ang nilagay ko pong title dito is The Tongue of the Fool. At kung sa Tagalog, ito po ay ang bibig ng mangmang sa huling panahon. So sabi niya po dito sa Kawikaan 10:18, ang nagtatago ng galit ay may sinungaling na labi at ang nagpapakalat ng paninirang puri ay mangmang. Ano po ba ang ibig sabihin ng mangmang? Ito po ay walang alam, walang karunungan, walang pangunawa, or in short, BOBO. 'Di ba? Yun po ang pinakamadaling um, sabihin at madaling intindihin ng lahat. At sa buhay po natin, napakadami po nating mga nasasabi, mga iniisip at mga ginagawa na akala po natin ay tama. Pero sa totoo lang, ang mga ginagawa po natin at mga sinasabi natin ay nakakalugod kaya sa Diyos? Nabubuhay po tayo sa huling panahon na ito. Sa ayaw at sa gusto po natin, papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ni Jesus. Yes, tama po, hindi po natin alam kung kailan. Kaya nga po sa bawat araw, kailangan po nating mag-ingat sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, at sa ating mga ginagawa. Dahil hindi po natin alam kung kailan babalik si Jesus. O kung hindi man mauna ang kanyang pagbabalik, hanggang kailan ang ating buhay. At sa pagbabalik po ni Jesus, siya ay babalik para lang po sa may malilinis na puso at malilinis na bibig, malilinis na tao at mabubuting tao. At hindi po siya babalik para sa mahilig manira ng kapwa, palaging may masasamang sinasabi na kukunwaring matalino pero ang totoo ay hindi naman po niya mapigilan ang kanyang dila. So sa mga huling araw na to, ang ating mga salita ay napakabigat. Hindi po ito biro. Ang bibig mo ay maaaring magliligtas sa iyo o magpapahamak sa iyo. Paano nga po ba tayo nag-iisip araw-araw? Paano nga po ba tayo nagsasalita araw-araw? At paano nga po ba tayo gumagalaw at kumikilos araw-araw? Ngayon po, gusto kong i-assess nyo ang inyong sarili, ang ating sarili. Ano po ba ang uri ng bibig meron tayo? Marami ngayon ang mahilig magsalita, mahilig magchismis, lalo na tungkol sa kapwa. 'Di ba? Ang ginagawa po natin ngayon, kapag nakakakita lang tayo ng mga video, kahit naman hindi related sa buhay mo, ay magko-comment ka, 'di ba? Ang labanan po ngayon ay ang isip natin at ang emotion natin. Tapos magsasabi ka ng mga masasamang salita, magbibitaw ka dahil sa emotion mo. Ngunit ang totoo, nakakapanakit ka na ng kapwa mo. At gusto po ba ito ng ating Diyos? Ito po yung mga linyahan ng mga taong tsismosa o mga taong hindi nag-iingat sa kanilang pananalita. Ang mga linyahan pong ito ay, alam mo ba yung nangyari sa kanya? Uy, alam mo ba si ganito? Uy, alam mo ba si ganyan? Uy, grabe, alam mo ba? Grabe siya. Tapos yung iba naman, wala naman akong masamang intensyon eh.
concern lang naman ako, 'di ba? Concern lang ako. So, magko-comment ako kung ano gusto kong i-comment kasi concern lang naman ako. Oh, 'di ba? Sounds familiar? At yung iba naman, totoo naman yung sinabi ko, eh, hindi ba? Pero sabi po ng Diyos sa Kawikaan 10, kung nagpapakalat ka ng tsismis, may galit ka sa iyong puso na tinatago mo, at palaging may sinasabi tungkol sa iba at sa iyong kapwa, hindi ka matalino. Isa kang mangmang, hangal o BOBO. At sa pagbabalik ni Jesus, kapatid, walang lugar sa langit ang kamangmangan. Kaya nga po sa ating buhay, meron pong babala. Sa huling mga araw na ito, hahatulan po tayo ng naaayon sa ating mga salita. Sa ating mga sinasabi. Dahil nga sabi po, 'di ba, very powerful po ang ating bibig. Kung ano po ang sinasabi ng ating bibig, yun po ang nilalaman ng ating puso. Kung masama po ang sinasabi ng iyong bibig, ibig sabihin, masama po ang iyong pagkatao. Pero kung maganda po ang mga lumalabas sa iyong bibig, maganda po ang nilalaman ng iyong puso at maganda po ang iyong pagkatao. Sabi po ni Jesus sa Mateo 12:36-37, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng bawat tao ang bawat walang kabuluhang salitang kanilang sinabi. Sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mapapawalang sala ka. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mahahatulan ka. Hindi lang po sa gawa huhusgahan ng Diyos ang mga tao, kundi pati sa salita. Isipin mong maigi, isipin nating maigi. Yung chismis na binitawan natin sa ating kapwa. Yung paninirang akala mong pagmamalasakit lang, pero hindi pala. Yung mga masasakit mong sinasabi, pero sinasabi mo na honest ka lang naman. Pero ang totoo, sinungaling ka pala. Lahat po yan ay may araw ng paniningil ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ang paalala sa atin ngayon sa Proverbs 10 o Kawikaan 10, sabi niya po sa verse 8, ang pantas sa puso ay tumatanggap ng utos, ngunit ang madaldal na mangmang ay babagsak. Sabi niya naman po sa verse 19, karamihan ng mga salita ay hindi nawawala ang kasalanan, ngunit ang nagpipigil ng kanyang labi ay matalino. Ang tunay po na matalino ay marunong makinig, hindi lang po salita ng salita. Mas marami po ang salita ng mga makasalanan. Kung mas marami kang salita, mas marami kang kasalanan. Pero kung ikaw ay ang taong tahimik at nagpipigil ng iyong galit, ikaw ay banal. Sabi niya din po sa verse 31 and 32, ang bibig ng matuwid ay nagpapakilos ng karunungan, ngunit ang masamang dila ay puputulin. Ang maruruming bibig ay puputulin. Walang puwang sa kanyang kaharian ang mga masasamang labi. Kaya nga po dapat araw-araw tayo ay nagbabasa ng Bible. Tayo ay nananalangin upang sa ganon maiwasan po natin ang magkasala. Kaya nga po sa ating buhay, kailangan po natin piliin ang ating mga kaibigan.
Dahil sa panahon ngayon, mas marami na po ang mangmang at mga masasama kaysa sa mga matatalino at mabubuting tao. Layuan po natin ang mga maling tao na dinadala tayo sa kapamakan at walang tigil ang tsismis sa kapwa. At idikit po natin ang ating sarili sa mga taong ilalapit tayo sa Diyos, sa mga taong papunta ng langit, hindi sa impyerno. Kaya nga po sabi sa mundo, ang lagi pong sinasabi sa akin noon, tell me who your friends are and I will tell you who you are. At sabi naman sa salita ng Diyos sa Kawikaan 14:7, iwasan mo ang hangal sapagkat wala kang mabuting matututunan sa kanila. At sabi pa sa Kawikaan 14:9, balewala sa hangal ang makagawa ng kasalanan. Ngunit ang taong matuwid ay gustong maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po piliin natin ang taong lalapitan natin. Kung tama ba yung kaibigan mo at dinadala ka ba niya sa Diyos o nilalayo ka niya sa Diyos at nilalapit sa kapahamakan. Kaya ngayon may pagkakataon pa po tayo magsisi. Habang meron po tayong hininga, may pagkakataon pa po tayong magsisi sa mga nasabi natin, sa mga nasaktan natin, sa mga nagawan natin ng kasalanan. Pagsisihan po natin lahat ang mga nasabi nating masama, nagawa sa iyong kapwa, upang kung dumating man ang panahon na tayo ay mamatay, o dumating ang panahon na dumating si Jesus, tayo po ay maging handa na humarap sa Kanya. Panahon na po para magsisi, kapatid. Iwasan na po natin yung pride. Kasi hindi po tayo mabubusog sa pride na yan kasi hindi naman po siya fried chicken. At hindi naman po yan makakapagpunta sa atin sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, mas masarap sa pakiramdam ang taong mapagkumbaba at taong tapat at mabuti. Dahil siya po ay may tunay na kapayapaan sa kanyang puso at sa kanyang isip. Kaya sa panahon na ito, kailangan po nating magsisi sa bawat salitang nakasakit sa ating mga kapwa. Sa bawat galit na itinago mo sa likod ng kunwaring pagmamalasakit mo. Sa bawat tsismis, paninira at kayabangan ng iyong dila. Dahil sa totoo lang po, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki dahil ang buhay na ito ay ipinahiram lang po sa atin ng Diyos. Sa papalapit po na pagdating ng Panginoon, hindi po siya babalik sa mga taong nagpapanggap lang na matalino o sa mga mangmang. Babalik siya para sa mga taong may malinis ang puso at malinis na bibig at malinis na isip. At ang huling paalala po sa ating lahat, handa ka na ba? Malinis ba ang iyong pananalita? Nakapagpatawad ka na ba sa iyong kapwa? Kung dumating si Jesus ngayon, makakatayo ka kaya sa kanyang harapan? Sabi sa Luke 6:45, kung anong laman ng iyong puso, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi.
sa ating kino-comment, sa ating mga pino-post. Dahil kung puro lason po ang lumalabas sa iyong bibig, baka lason din po ang laman ng iyong puso. At kapag po yan ay lumabas sa'yo, marami po ang mapapahamak. Kaya kailangan po na mag-ingat tayo sa ating pananalita, sa ating pag-iisip. Panahon na po para tumahimik kung kailangang tumahimik. Magsalita lang kung ito'y may kasamang pag-ibig. At hayaan po natin ang banal na Espiritu Santo ang maglinis sa ating mga maduduming dila. Kaya sa oras na to, kapatid, kung ikaw man ay may mga naaalalang nasaktan mo, nakapagsabi ka ng mga masasama, nagmumura ka, alam niyo po kasi parang yung pagmumura parang hobby na po yan eh. Nagiging hobby ng mga tao. Pagsasalita ng masama, nagiging hobby na po. Parang normal na lang sa mga tao yan ngayon. Pero, piliin po nating maging mabuti. Dahil sa huling pagkakataon, ang Diyos po ang ating haharapin, hindi po ang tao. Kaya sa oras na to, binibigyan ka po ng Diyos ng isa pang pagkakataon habang ikaw po ay humihinga, habang tayo ay nandito pa at nakakarinig at nakakakita, tayo po ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Dahil wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya kung gusto mo pong humingi ng tawad sa Diyos at maging sa mga taong nasaktan mo, ay maaari mo pong sundan ang aking panalangin na sinasambit ng iyong bibig at naririnig ng iyong tainga. Amang banal, sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Buong pusong nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa lahat po ng nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita, at higit sa lahat sa gawa. Sa oras na ito, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba at inaamin ko na ako ay nagkasala sa iyo at sa mga tao sa aking paligid. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan simula noon hanggang ngayon. At Lord, pinapatawad ko na rin po lahat ng mga taong nakasakit sa akin. Pinapatawad ko na po ang mga taong nanira sa akin. Pinapatawad ko na po ang mga taong nakapagsalita ng masama sa akin. At ako din po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga taong nasaktan ko. Dalangin ko po na ako'y patawarin din nila ng tulad ng iyong pagpapatawad sa akin. Sa oras na to, Panginoon, tinatanggap ko na ang kalayaan, ang kapayapaan, at higit sa lahat, ang iyong pagpapatawad. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isip, at higit sa lahat, ang aking bibig, ang aking mga salita, upang sa bawat araw, ako po ay madatnan mong tapat at mabuting tao. At dalangin ko po na ikaw ang maghari sa aking buhay at turuan mo po ako na maging tapat at maging malinis sa aking puso, sa aking isip at sa aking salita.
At ilayo mo po ako, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasamaan sa mundong ito, sa mga masasamang impluwensya ng bisyo, ng barkada, ng pagmumura, at ng pananakit sa kapwa. Gawin mo po akong banal sa iyong harapan, upang sa iyong muling pagbabalik ay madatnan mo ako, Panginoon, na malinis at tapat at mabuting tao at handang humarap sa iyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Hawakan mo ang aking buhay dahil kung wala ka, wala akong magagawa. Pagpalain mo po ang aking buhay, maging ang aking buong pamilya, at dalangin ko na ituro mo po sa akin ang pagiging mabuting tao sa isip, sa gawa, at higit sa lahat, sa salita. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Hawakan mo ang aking buhay sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon. Amen. At ako na lang po ang mananalangin sa inyong lahat. Amang banal, sa oras na ito, maraming maraming salamat po sa lahat na nakarinig ng iyong salita. I pray that you will continue to guide them, to guard their hearts, even their thoughts, even on how they will speak, Lord God. Na lahat ng mga narinig nila sa oras na to ay siya pong maitanim sa kanilang puso at kanilang isip. At sa bawat araw ng kanilang paggising ay ikaw po ang kanilang lalapitan. Dalangin ko na ingatan at gabayan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat gawa ng kanilang mga kamay. Ano man ang pinagkakabalahan nila, sila man ay nag-aaral, thank you for the wisdom, knowledge, and understanding that you will continue to give to them, even provision upon them, Father God. At kung sila man po ay nagtatrabaho, I pray for their promotion, increase in the name of Jesus. At kung sila man po ay may mga negosyo, pagpalain mo, palaguin mo at mas paramihin mo, Panginoon, ang kanilang mga negosyo. Dalangin ko na ikaw ang maghari sa kanilang buhay at makita po ng bawat isa na kanilang mga kapwa ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Lahat po ng mga taong nakinig sa oras na to, gawin mong mabuting ehemplo. Gawin mong mabuting tao at maging pagpapaala sa bawat mga kaibigan nila, bawat pamilya nila, at bawat mga kasama nila. Salamat po sa oras na to. Dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa na may sakit at karamdaman. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. At sabi mo sa iyong salita in Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. That's why, Lord, as we call unto you right now, we know that you are here to answer us because your ears are not deaf not to hear us, and your arms are not short not to give the answers of our prayers. Father, I bless these people with the blessing that comes from you in Numbers chapter 6, verse 24 to 26. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up his countenance upon us and give us peace. Thank you for the fullness of the blessing of the Father upon every one of us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you so much, everyone, for watching. Shalom.
God bless and see you on my next video. Bye! Jesus loves you!